Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang basahin ang isang katanungan na kapupulutan natin ng aral. Yung matututo tayo. Ito yung mga gusto kong mga tanong para tayo ay hindi nadidisgrasya. Baka meron diyang mga nagsusulsol sa atin ay mali naman ang sulsul. May mga Pilipinong ganon. So, basahin natin. Brando Bandido. Aba, kakatakot Bandido ha. Okay, Brando Bandido. Boss, maiba lang. Okay lang ba mag-warning shot sa trespasser ng nakabakod na property, farm lot, sa hating gabi? Thanks. Okay, may pumapasok doon sa ating bakuran. Pwede ba tayong mag-warning shot? Okay, sasagutin ko yan. May batas dyan. Maganda yung maganyan tanong para hindi tayo nadidisgrasya. At pasasalamatan ko lamang kayo dahil tayo ay umabot na sa mahigit na 44,000. Kaya maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos, sa mga ganda ninyong comment, pati na din sa ating mga kritiko. Pasalamat tayo dahil natututo rin tayo dyan. Okay, at maraming salamat, lalo tigit doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries, 6 na estudyante po na anak ng mga single parent na nabibigyan natin ng pambaon. At kaya yung mga pinadala ninyo dito sa ating GCash number, yan po ay naging baon ng mga bata. At maraming salamat sa inyong lahat. Lalo tigit, maraming salamat kay sa isa nating sponsor, kay Noli Peace America, na malaki nang naitulong sa atin dahil yung last na mga pinadala niya ay binili ng eyeglasses at ng isang bata at saka naidagdag natin sa pambili ng mga school supplies. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Noli Peace America. God bless you and your family. Okay, at gayon din kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. At shout out sa mga taga Oriental Mindoro. Kung kayo mapapasyal sa aming bayan, pasyalan naman ninyo yung bago naming franchise na Papa Burger. At talagang mapapaburger kayo sa sarap. Ang nagmamanage dyan ay yung aking bunso. Dyan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ngayon ay pinipilahan na yan ng mga customer. At maraming salamat sa mga tumitikim ng aming, nagtatangkilik ng aming Papa Burger. Sabihin lamang ninyo doon, subscriber kayo ni Pinoy Firearms Instructor, buy one take one. Promise. Okay? Sa halagang 40 pesos. Okay. Ayan. At sagutin na natin itong itong katanungan ni Brando na okay lang ba tayong warning shot. Pero gusto ko lang muna, may pahabol na dito si Colt underscore 337. May bagong parang naguhugas kamay si Colt underscore 733. Ang sabi niya, dahil doon sa huli nating upload, ang sabi niya, hindi pagpapakita ng loob ng suppressor o paggawa nito ang pinunto ko. Medyo mahina ka palang umintindi. Ang sabi ko, kung pwede, ang sabi niya, kung pwede kang gumawa ng sarili mong testing, kung malakas o nakabababa ng velocity ang paggamit ng suppressor. Yung paggawa ng testing, kahit bawal kung sabi mo ang pagmamanufacture ka ng sarili mong suppressor. Kung gumawa ka ng suppressor, di ibig sabihin, license ka, hindi yung gagawa ka ng gagawa. Ang sabi ko, medyo pala may pagka-medyos kaser. Binaligtad mo ang mga salita. Okay, ang na lamang natin ay kung may sinabi ba siyang pwede. Ang sabi ko, kung pwede, tingnan natin yung comment mo. Yung una mong comment. Wag na nating yung kung may license ako, wala. Anuhin mo na naman ako kung license ka, lagi kang ganyan. Ang sabi niya, ito yung comment mo, pakinggan mo. Sir, yung answer mo basically nakuha lang sa mga post-thread na binasa mo. Ang aming hangad
ay iyong sariling findings kasi sabi mo gumawa ka ng suppressor o sigurado tinisting mo ang mga iyan sa iba't ibang distansya gamit ang iba't ibang kalibre. At with chronograph, of course, ang gusto naming malaman ay ang sarili mong findings, hindi yung nabasa lang sa trend kasi lahat ng may access sa internet kayang speech yan, kayang i-search yan for themselves. Gusto naming malaman diretso galing sa master kung may numbers o back it up, sir. Oh, nasaan dyan yung sinasabi mong ano? Ang sabi ko kung pwede, nasaan yung sinasabi mong kung pwede? Wala dyan kung pwede. Ako pa. Yung pagtitesting, bawal yon. Yung ang magkaroon ka lang bawal na patitestingin mo pa ako. Gusto mo pa akong patistingin, hindi mo ako maisahan. Ano yung mga comment mo lagi? Ipakita mo yung mga baril mo. May comment kang ganyan. Ano pa yung comment mo? Basahin mo yung lagi mo ako inutusan Basahin mo yung level ng oil. Wait. Ano pa? Ang dami mong puro kaganyan Puro dineder mo ako. Ngayon sa silencer naman. Ay, mahirap yung pinagagawa mo. Kaya ito masasabi ko sa inyo. Kung may magsasabi sa inyo, legal ba ang sabi naman, pwede yung sige, mag-warning shot ka. Ay di na. Pwede ang warning shot. Huwag kayong basta-basta susunod. Kamukha nung ito, bago ko sagutin yan. Ito, experience ko na naman. Galing kami sa, bago ko sagutin yan, galing kami sa firing range. May isang sira-sira ulo nangahabol. Nung una, pinapakita lang yung kanyang katawan, ganyan. Lalaki, sira ulo. Ay nanghabol ng estudyante. Ay nandun kami sa may tindahan. Ay, sabi nung kumpare ko, mag-warning shot ako. Wag kang mag-warning shot. Baka kung mag-warning shot ka, tayo ang balingan yan. Sabi ko, may nahawakan na isang bata. Nakapiglas lang. Sabi ko, barilin mo na. Saan ko patamaan? Sa paa. Sabi ko, tingnan mo, pagtapat mo sa pader, para walang madamay. Binaril niya sa paa. Nagpasalamat pa yung Nagpasalamat pa yung dahil kung nakadisgrasya nakapatay yun, malaki ang negligence ng pamilya nun. Binaril sa paa. Walang kaso. Walang nagreklamo pero dapat alam mo kung saan mo patatamaan. Okay. Pero hindi nag-warning shot. Okay. Ngayon, tingnan natin yung batas tungkol sa warning shot naman. Punta na tayo dyan. Kasi baka magsulso sa iyo, pwede mag-warning shot. Kagaya ng mga nag-ano dyan, i-der kayo. Ngayon, ang mga der pa niya, pakita mo yung certificate mo. Pakita mo yung yung iyong kung graduate ka ng masisap, salamat. Ganon ang mga alam ko na, bistado ko na yan si 733. Laging ganon na yan, idider ka lagi, idider. Ngayon, idider niya ako, papagamitin niya ako ng pagtitistingin niya ako ng silencer. Yung ang makitaan ka, yung ang mahulihan ka lang. Kaya yung pinakita ko sa inyo, lang yun walang laman yun Pinakita ko pa na gano'n, tingnan ninyo, walang laman yan. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo na may laman. Ngayon, patitistingin ka pa? Hindi mo ako maisahan. Sorry ka. Next episode ka uli. Humanap ka uli ng butas para sa akin. Okay, so punta na tayo sa Punta muna tayo sa mga law enforcer sa PNP muna bago sa civilian. Dapat alam din natin kung alam natin yung sa civilian, PNP muna yung sila may karapatan Ang sabi dito, PNP Procedural Operation. The PNP Operational Procedure Manual explicitly state that officer must issue a verbal warning before
resorting to a force warning shot. Kailangan may verbal muna. May verbal muna. Ito sa mga military ito. Before warning shot are only permitted in the situation where the officer is outnumbered, overpowered, and facing imminent danger. So, kung walang imminent danger, kung hindi marami yung kung marami na at kinukuyog ka na, pwede yon sa mga, halimbawa, ako pulis ako, kinukuyog na ako, ang dami nito magwa-warning, pwede na yung warning shot. Yun ang sabi din nyo. The primary reason for prohibiting warning shot is the risk they oppose the both suspect and bystanders. O baka makatama ng standard. Okay. So, kung pag-aaralan natin ito, verbal muna ang gagawin. Pero, kung ikaw ay nasa danger na, kinakausap mo ng maayos, at ikaw ay sinugod na, pwede kang mag-warning shot. Paano naman kung nag-warning shot ka na yan, sinasugod ka pa rin. Ibang usapan na yon. Nandun na yung imminent danger. Pag imminent danger na, ay self-defense na yon. Okay, so ayan. Yan ay sa mga pulis. Punta naman tayo sa sa mga sibilyan. Ang sabi pa dito, in the Philippines, firing a warning shot by a civilian. Ito, by a civilian naman. Sa mga gagaya naman natin. Civilian is generally not legal o hindi legal and highly discouraged, while the law allows the use of force in self-defense. Sa self-defense pwede na. Kamukha doon sa mga, kung talagang imminent danger na, may aggressor na, at talagang wala na tayong resort kundi iligtas ang ating buhay, ay pwede na yung warning shot. At kung hindi pa siya maniwala sa warning shot, ay di sabi dito the law allows the use of force in self-defense. Firing a warning shot is considered an irresponsible danger act, could be lead to unattended sequences. Police officer also face restriction on firing a warning shot, highly in general disapproval practice. Okay, so magagamit lamang natin yung ating baril sa self-defense, pero hindi talaga dinidiscourage pa rin yung warning shot. Okay. Ito, not a legal practice. The use of firearms, including warning shot by civilian, is heavily regulated in the Philippines, while self-defense is recognized legal practice. Pwede nating magamit sa self-defense. Okay? Legal practice. Pero, ayan, ilang beses ko nang pinaliwanag sa inyo kung na yan, maraming naumay dyan sa self-defense na yan. Firing a warning shot is not typically considered a reasonable or necessary means of self-defense. Yung firing shot, okay kukurikin ko yung una ko nasabi. Sa mga sibilyan, pwede lamang sa mga pulis yun kung outnumbered, kung marami yung kinukuyog na yung pulis, pwede mag-warning shot. Pero sa civilian hindi dinidiscourage talaga yan. Bawal yan. Hindi, warning shot not typically considered reasonable or necessary means of self-defense. Hindi ang papasok sa self-defense. Ay kung talaga nanganib ka na, pwede na palabasin mo na lang self-defense, wala nang warning shot. Okay. Risk of harm. Warning shot can easily miss their intended target, potentially causing injury or even death in innocent bystanders and target themselves. The ricochet, yung ricochet ng bala, or stray bullets can travel unpredictable distance, making a dangerous practice. Inulit ko lamang yung mga hindi naniniwala sa Google, wag na manood. Kasi merong hindi naniniwala sa Google dyan Google ito hindi ito sa Facebook. Police restriction. Even Philippine police, PNP officers are restricted from firing warning shot, especially during operation. They are required to issue verbal warning. Verbal muna, salita muna. First and use force at last resort. At last resort na talaga yun. Self-defense and force. The law recognizes self-defense
as justifying circumstances but means used by the reasonable to repel an unlawful aggression. A warning shot especially is dangerous, other unlikely consider. So wala. Pwede nating i-repeal o pwede nating wag nating pahintulutan yung aggression, pwede. Pero yung warning shot hindi daw pwede sa mga civilian. Okay, maliwanag yan Ay tingnan natin. May violation po ba? May penalty ba ang O ingat kayo, baka may penalty yan, baka may pagkakulong yan Baka alam natin, ay wala naman yan. Walang kwenta. Wala yan kung walang magrereklamo. Ay kung may magreklamo sa inyo. Okay? Nakakita kayo ng tao doon sa inyong bakuran, nag-warning shot kayo. Di kayo pa ngayon ang nabaligtad. Ito, in the Philippines na naman. Ulit ko, ito ay galing sa dito galing sa Facebook. Ito ay galing sa Google. Dahil yung iba dyan, hindi naniniwala sa Google. Okay. In the Philippines, hindi naniniwala sa social media. Okay, ako'y natatawa lang. In the Philippines, civilian firing a shot is generally not legal and can lead to criminal charges. Ay, criminal charges pala ang kahatungan natin dyan. Ito ang penalty. The penalty of discriminate discharge firearms, which includes yung discriminate firing pala, ay kasali yung warning shot. Ang warning shot pala kasali which include warning shot. Indiscriminately discharging a firearms which includes warning shot is ito, arresto mayor. Ano ibig sabihin ng arresto mayor? Imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months or a fine exceeding 2,000 or both. Pwedeng namultahan ka ng 2,000 sa isang putok. Okay, pwede kang mabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Siguro kung marami-rami pinutok mo, baka abuti ka ng 6 na buwan. Baka kung isa lang, bahala na si judge. Okay? Ay baka fine lang ng 2,000. Bahala na si judge dyan. Yan, nakalagay dyan Fine not exceeding 2,000 at pwede rin yung pagkakulong maimabot na 6 months. Okay. Maliwanag. While the police are allowed, ito, ano na ito? Ito, illegal discharge of firearms. Firing a warning shots even if not aimed, even hindi nakatutok sa tao even not aimed at a person, fails under category of alarm and scandal. Yun ang kaso pala nun. Alarm is scandal. And incriminate firing of firearms, both which are illegal. Alarm and scandal, meron ka pang siguro incriminately discharge firearms which include warning shot. Ayun. Maliwanag. Alarm and scandal, may kaso ka both which are illegal. Yung alarm and scandal or discriminate firearms. Alarm and scandal or indiscriminate firearms, both are illegal. Yun ang kaso natin pala. The penalty for this, bukod pala yung alarm and scandal. Okay, so criminal penalties. The penalties for these offenses can be include imprisonment and fines. Pwedeng pagkabilanggo o magmulta ka. Legal justification. To justify the use of force, civilian would need to prove that they were acting in self-defense. Ay pa pwede mong i-prove na acting in self-defense? Huwag mo munang patamaan. Dapat pala, i-act mo na ikaw ay self-defense. Pwede pala. To justify the use of force, a civilian would need to prove that they are acting in self-defense against imminent threat, death, serious injury. Kailangan mapatunayan mo na may threat sa iyo at sa iyong kung ikaw ay nalalagay sa alanganin. A warning shot alone is unlikely be considered unjustifiable. Kinakailangan ay sinusugod ka na. Specific law.
Ito ay makikita ninyo sa Republic Act 11926. Okay, Republic Act 11926 address the incriminate discharge of firearms, and the revised penal code also outline penalties for such action. Okay, magtatanong, saan mo binasa yan? Anong batas yan? Republic Act 11926. Yan, baka naman tayo madali dito ng mga magagaling na kritiko natin. Okay, hanggang dito na lamang. Sana may natutunan tayo at ingat po tayo. Huwag po tayong basta-basta gagawa ng isang bagay na hindi muna natin inaalam ang batas. Kung may magsulsul man sa atin ay alamin muna natin kung tama ba yung pinagagawa nila sa atin. Kaya mahirap na pag tayo ay nakagawa na ay hindi na natin mababawi yun. Okay, God bless us. Thank you very much.